Nagpapala ako sa mabuti at masama. Gayon din sana kayo. Huwag kayong lalayo sa akin at wala kayong magagawa kung wala. Amen. Good morning mga kapatid. We cannot do anything without God. So para mawala ang Diyos sa iyo, ikaw ang nagwala. Umalis ka, tumalikod ka, humiwalay ka sa Diyos. Pagkat wala nang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Kagutuman ba? Tabak ba? Sakit ba? Otoridad ba? Hindi. Ikaw ang makapaghihiwalay sa Diyos. Kaya ang mananatili lang tayong tapat ang kawakas, yun ang maliligtas. Ngayon, check ourselves. Tignan natin yung ating mga gawa. Kasi susunod yun sa langit. Ano ngayon ang iipunin mo, ang ebidensya? Kaya kasi may ebidensya rin sa langit eh. Saan sabi ng Diyos, huwag kang mag-iipon dito ng mga bagay na nanakawin lang, yung mga bagay na sisirain ng mga insekto, kundi mag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Kasi yung iipunin mo kayamanan sa langit, susunod yun doon, yun ang ebidensya. At ang ebidensya, ano yung ginawa mo while you are still in the body? Nung nasa katawan ka pa, buhay ka pa, ano ginawa mo? Ginawa mo ba ang gawa ng Diyos? Yung panampalatayaan ng Panginoong Hesus at ang pananampalataya pagsunod sa lahat ng kanyang mga kalooban, habang sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, nasusulat yun sa aklat ng buhay. Pag nandun na tayo sa langit, susunod sa atin yung mga gawa na yun. Ngayon, sabi ng Diyos dito sa Matthew 6:19, ganito sabi, huwag kayo magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. Noong araw, nagtataka ako, ano ba yung tanga? Tinignan ko sa dictionary yung tanga. Sa King James Version, moth. Moth pa. Tinignan ko ngayon sa Webster Dictionary, ano yung moth? Para daw butterfly yun. Pero nakakasira. Kasi merong iba't ibang uri ng moth. Merong vampire moth. Para mosquito, pag kinagat ka na, may dalasakit yun. Tsaka sumisira yun. Naninira yun, kaya sabi, sisirain lang eh. Moth. At ang kalawang. At dito'y naguhukay, nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kung di magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi naghuhukay at hindi nagnanakaw ang magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman ang iyong puso. So kung ano ang nasa puso mo, yun ang kayamanan mo. Sino ba ang kayamanan natin? Ang Diyos ang kayamanan natin at tayo ang kayamanan ng Diyos. At ang kayamanan hawak-hawak mo lang ang kaluluwa mo. Kasi ano magagawa ng bagay dito? Iiwan lang lahat yan. Ano gagawin mo dyan? Eh di gastusin. Hanggang may panggastos ka, gastusin mo dahil wala ka ng pagkakataon. Pag namatay ka, paano yun? O kaya makatanggap ka na 100,000 pag 100 years old ka na. Ano yun? Ano pa say-say nun? 70 nga lang eh, talagang nangihina na eh. 100 years old pa. So habang may pagkakataon tayong gawin dito sa lupa, ang lahat ng bagay gawin mo. Kasi para lang tayong vapor eh. Para singaw. Ano ba yung singaw? Pag natutuyo agad yun. Para tayong bulaklak ng damo. Natatanggal, nalalagas agad yun. So our life is very brief. Napakaliit lang, 120 years lang. At pagdating pa nga ng 70, time na para mamatay ka na. At kung malakas ang katawan mo, aabot pa ng 80. So yung umaabot ng 90, grabe na yun. Pinahahaba ng Diyos yung buhay ng mga yun. Eh para sa naman yung mahaba mong buhay kung wala naman saysay? Doon ako sa maiksing buhay na may kasaysayan. So, habang nabubuhay tayo dito sa lupa, gawin natin ang lahat ng kalooban ng Diyos kasi susunod yun sa langit. Basahin natin. Revelation 14:13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon. Mula ngayon, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa. Sapagkat ang kanilang gawa ay sumusunod sa kanila. So, we shall be just according to what you do.
What you do today shall be your tomorrow. So kung ang tomorrow gusto mo kaligtasan, you have to do it today. Ipamuhay mo na yung future ngayon. Yung buhay na ipamumuhay mo ngayon, pagsunod na lang sa Diyos para yung future mo, sigurado. Kasi ikaw ang gagawa eh. It's God in with you. Your faith has made you whole. At ang pananampalataya mo, ang kinalulugdan ng Diyos. Kaya gagawa ang Holy Spirit. Makakasunod tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya-kaya natin gawin. Kasi yung Espiritu Santo ang gagawa sa atin. Katulad ng sabi ni Pablo. Bagamat ako'y nagpagal sa kanila, pero hindi ako, hindi yung biyaya. Yung Espiritu Santo sumasa atin. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo para gwardiyahan tayo. Tulungan tayo na ma-attain natin yung kaligtasan ng kaluluwa. At dinadala tayo lagi ng Espiritu Santo kay Kristo. Masunod natin ang utos ni Kristo. Nasa ganun, meron darating doon may susunod sa atin doon yung mga gawa natin. Sabi ng Romans 2. Umpisahan natin ng 4. Romans 4 hanggang 8. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuon na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siya umaakay sa isa pagsisisi. Kaya hindi pa tayo pinapatay ng Diyos. Kukumpletuhin niya sa atin yung pagsisisi. Yung tunay na pagsisisi. Yung pagbabago ng isip, pagbabago ng buhay. Kinakalinga tayo ng Diyos kasi mahal niya nga tayo eh. Kahit nagkukulang tayo, tinitiyak na tayo. Tinitiis tayo ng Diyos kasi anak na tayo. Kapag yung anak mo kahit masama, di ba tinitiis mo? Ako, tiniis lang nila ako eh. Ako black sheep of the family. Napakasama ako anak. Biruin mo talagang grabe yung mga pinagagawa. Lahat sila ninakawan ko eh. Si Lupin ako eh. Ang galing ko magnakaw. Ang galing ko pala ng fraudulent. Kasi masama akong tao. Pero nung magalingin ng Diyos, natawagin ako. Aba, ginawa niya ako mabuti. At talagang binigyan niya ako ng pagnanasa magpakabanal-banal. Natatakot ako sa Diyos na mapunta ako impyerno. Kasi minsan lang to eh. Hindi naman to ulitin eh. Hahatulan ka sa ginawa mo. What you do today shall be your tomorrow. And tomorrow never dies. Dadapot ayon sa iyong katigasan at sa iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka. Tinan mo, nagtitipon din to. Yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos, yung hindi nananampalataya, may tinitipon din sila. Ano tinitipon nila? Ito. Nagtitipon sa iyong sarili ng poot. Ang tinitipon nila poot sa kaarawan ng kapuotan ng paghahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. So pagdating ng last judgment, hahatulan sila lahat. Ang iniipon nila yung masasamang gawa nila eh. O doon sila hahatulan sa ayon sa mabutit gawa nila eh. According to good works sila eh. So hahatulan sila doon sa good works na ginawa nila. Eh wala namang good works na magagawa ang tao. So useless yun. Ang good works lang, ang Diyos. Ang Diyos lang ang mabuti. So ang gawa lang ng Diyos, ang tatanggapin niya. Yung gawa ng tao, hindi. Useless lahat yun. So hahatulan ng Diyos yun. Basahan niya, wala yan. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So kung ano yung ginawa mo, doon ka hahatulan. Ang salitang sinalita ko ang hahatid sa inyo sa huling araw. So tiyakin mo ngayon. You have to live for today. Ano yung ginagawa mo ngayon? Kasi yung ginagawa mo yan ang future mo. Sana kung katulad tayo ng Panginoon, He is the same today, yesterday, and forever. Hindi naman eh. Diyos yun eh. He is the same today, yesterday, and tayo. Yesterday, ano ba? Yesterday, ano ka? Napakasamang tao, di ba? Today. Masamang tao pa rin ba? Kung mabuting tao na, banal na tao na, ito yung tomorrow mo, banal na. We have to be the same today and tomorrow. So, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon araw-araw. Mapagpahinuhod siya eh. Ayaw niya kasi hindi tayo ang gusto niya, maligtas niya lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Kaya pagdating sa langit, ang makakaalam na ng lahat ng katotohanan, yung iniligtas ng Diyos. Wala nang malalaman yung pupunta sa impyerno. Puro iyak lang ang gagawin nila doon, tsaka higbe. Eh, susunugin ng apo yung katawan, at so uudin ka. Yun lang uod, hindi nakakayanin yun eh. Makagat ka nga lang ng langgam, nakakainis na yung pang-uod, kakainin yung laman mo.
unti-unting kinakain. Ang katawan nila, itong ganitong katawan. Katawan na inuukol. Tayo hindi, glorified body. Binigyan tayo ng Diyos ng ng reward. Kasi nagtiis ka, nagtiyaga ka, nagpakahirap ka eh. Nagtipon ka ng kayamanan sa langit. Aanin mo yung kamayaman sa lupa. Ang kayamanan sa lupa, ginagastos lang yun. Lustayin mo. Kasi wala nang pagkakataon eh. Paano kung mamatay ka? Magagawa pa ba yung pera? Kaya habang may pagkakataon, sabi na nila, habang mayroon kang pagkakataon sa kapangyarihan ng kamay, gawin mo na. Hindi masama mag-ipon. Kung may sosobra sa pera mo, mag-ipon ka rin. Pero kung may sosobra sa pera mo, pakainin mo naman ng sarap ibig yung nanay at tatay mo. Tsaka yung mga, ngayon, di ba, November 1, ako ang babait nila sa tatay nila. Ipinalinis yung puntod, naglagay ng maraming bulaklak, at ang lalaking kandila. Kinakausap pa, ano pa? Alam ba ng nanay at tatay mo na ikaw ay napakabuti sa kanila, patay na yun. Gawin mo yan nung buhay pa. Kaya habang buhay pa nanay tatay mo, pagpalain mo. Ngayon pagpatay na, makakalimutan na lang yan. At yan, alala na lang. Katulad ng sabi ng Panginoong Hesus, kapag kayo nagpipiraso ng tinapay, inaalala nyo ang aking kamatayan at ang muli kong pagbabalik. So, ang patay, inaalala na lang yun. Ako, every Augusto, kung mula sa Earn si Baby, magsasama-sama na kami pamilya, aalalahanin namin yung kamatayan niya. Konting chibugan, tapos konting pegusit, kainan. Ganun lang, after, tapos dala ko yung everlasting candle ko, na di baterya, tsaka yung everlasting Christmas tree maliit. Kasi si Baby, tagal-tagal nagpapabili sa akin ng Christmas tree. Ay ko, ano yan? Kalokohan yan. Baka bumili ka pa rin ng Santa Claus niyan. Kalokohan lahat yan, Christmas tree. Ano Christmas tree? Kalokohan lahat yan. Alam niyo bakit yung pine tree ang ginawang Christmas tree? Kasi nagkaroon ng sunog nun sa US eh. Yung sunog sa bundok, ang pine tree hindi nasunog. Kaya ginawa nilang Christmas tree yun. Kaya kalibutan mo ng mga Christmas light yun, hindi masusunog ko. Yun yung Christmas, ano yung Christmas tree? Ano ba, useless lahat yan. Aanhin mo pa yun, patay na nga eh. Gawin mo yan habang buhay yung anak mo, buhay yung nanay, tatay mo. Hindi mo alam kung kailan mamamatay yan eh. Ikaw, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Hindi mo rin alam eh. Future events yan eh. So sa patay man o sa buhay, kay Kristo tayo. So ipamuhay mo ngayon, sabi ko nga sa mga, alam niyo ba, tingin ko sa sarili ko, araw-araw mamamatay ako. Bakit? Para kung mamatay ako, be ready sa langit. Ilagay mo sa sarili mo na itong araw na ito mamamatay ka. Kasi ang pumapatay naman ang Diyos eh. Kung gusto ka naman patay ng Diyos, may magagawa ka ba? O nagkatatakot mo sa kamatayan, siya nga ang papatay. Di pag pinatay ka niya, good news yun. Pag pinahaba pa ang buhay mo, good news lalo yun. Kasi ayaw ng Diyos na kunin tayo dito sa lupa. Gusto niya magkaroon tayo ng buhay na masagana at meaningful. Kahit maiksi lang, basta't meaningful tsaka masagana. Ano yung masagana? Yung espiritu mo, kaluluwa at katawan mo na pagpapala. Ano pagpapala ng espiritu? Alam mo katotohanan. Meron kang karunungan, kaalaman, kapahayagan at kaunawaan. Nalalaman mo ang will of God. O ano yung mga physical? Yan. Palalakasin ang immune system natin. Magpapunction ng normal yung internal organs natin. Hahaba ang buhay natin. Tapos wala tayong sakit. Ang dami mong pera, may sakit ka. Uubusin mo din yung pera mo. Baka papunta sa doktor. Baka nga magpunta ka pa ng albularyo eh. Dahil gusto mong gumaling eh. Useless lahat eh. So habang may pagkakataon, sabi na, habang meron kang pagkakataon, kapangyarihan sa iyo, gawin mo yung dapat mong gawin. Kasi hindi mo alam ang mangyayari bukas. Sino nakakaalam ng bukas? Sabi sa James 4. James 4, 13-14. Magsiparito kayo ngayon. Kayo na pagsisipagsabi ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan.
At titira kami doon 1 taon at mangangalakal at pagtutubo. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? So hindi mo alam ang tomorrow, anong buhay mo ngayon? Kasi kung mamamatay ka kay Kristo, ang future mo, kaligtasan ng kaluluwa. So ano ang buhay mo ngayon? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat niyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Yun ang sabihin mo kung loloobin na Diyos. Kaya Lord, kung loobin mo po na Ama na huwag akong mamatay. Loobin mo po na buhay ako kasama ko lahat ng mga anak ko. Lahat ng bisacrit ng Palatio Church, buhay mo kami kukunin. Loobin mo na yun, Diyos. So, pag niloob ng Diyos yun, lahat tayo, di mamamatay. Eh, ang dami natin nagpe-pray dun eh. So, gagawa ang Diyos na paraan para pagdating ni Kristo, banal ka, matuwid ka. Because of the righteous prayer. Kaya yung prayer na dyan, huwag yung tantanan nyo. Yun ang prayer ko noon pa. Sabi ko, para saan ang buhay kung hindi ka naman pupunta sa langit? Para saan ang kayamanan? Para saan ang honor and glory kung hindi ka pupunta sa langit? Useless lahat eh. Sabi ni Solomon, lahat ng bagay, walang kabuluhan. Vanities of all vanities. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay sa lupa. Iiwan mo yan, ano kabuluhan yan? So meron kang hindi iiwan, yung mabuting gawa. Susunod yun eh. Hindi maiiwan yun, susunod yun. So ano pinagagagawa mo ngayon? While you are still in the body. Binubuhay ka pa ng Diyos. Ano ginagawa mo? Kailangan gampanan mo ang tungkulin na pagiging tunay na Kristiyano. Kasi hahatulan ka ayon sa iyong ginawa. Kaya nga sabi niya, no, kahit nandun si Job, nandun sila at hindi sila makapagliligtas ng kanilang mga, kundi ayon sa katuwiran ng ginawa mo, doon kayo liligtas. Ano yung katuwiran ginawa mo? What righteousness have you do? Righteousness of God. The Word of God. Paano ka hahatulan ng Diyos? Ang ginawa mo, Word of God. Eh, hahatulan ka ayon sa ginawa mo. Ang ginawa mo, yung utos ni Kristo. Paano ka hahatulan, no? Kaya sabi, there is no more condemnation to those who are in Jesus Christ, who walk after the Spirit, not after the flesh. Yung after the flesh, dating pagkatao yun eh. Nabubuhay ka sa dating buhay. Hahatulan ka nun. Eh nabubuhay ka kay Kristo bago ka nilalang. Hindi ka nakakatulan. Ligtas na tayo, kaya nga, sa mata ng Diyos, ligtas na tayo eh. Kasi ano na tayo, predestined. Pag sinabing predestined, itinadhana. Pag sabing itinadhana, yun na yung kapalaran mo. So kung ang kapalaran mo ay maliligtas ka, ano yung ginagawa mo ngayon para sigurado yun? Kung ang kapalaran natin, maging katulad tayo ng Panginoon Jesus para gawin mo yun ngayon. Romans 8, gawin mo ngayon. Eh kailan mo gagawin yan? Pag nasa impyerno ka na. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga ito na kay Kristo Jesus na hindi lumalakad sa laman kundi sa Espiritu. So focus lang lagi tayo today. Matthew 6:34. Huwag niyong ikabalisa ang araw ng bukas. Ba't ka mag-worry bukas? Alam mo ba mangyayari bukas? Ano ba dyan? Nag-worry? Hindi naman pala alam. Why do you worry for tomorrow? Bakit itinutuon mo yung isip mo tomorrow? Ay, future yun. Walang kasiguraduhan yun. Kaya't huwag niyong ikabalisa ang araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanya sarili. Hamong mong problema yung bukas. Huwag ikaw. Sugat na sa karawan nito ngayon ang kanyang kasamaan. Kasi napakasamahan ng mundo. Alam nyo, napakasarap mabuhay sa mundo kung masama ka. Kung masama ka, alam mo, enjoy ang buhay sa mundo. Pero kung banal ka, nakakainis mabuhay dito. Kung yung si Job na nga, nainis eh. Di ba nasa Sodom at Gomorrah, naiinis na siya sa buhay doon, puro kasamaan. Niyakag niya ngayon yung mga anak niya, tsaka yung asawa niya, na umalis na sila doon.
lilisanin nila yung buhok ng Sodom at Gomorrah. Kasi nga, ano yun, gugunawi na yun eh. Nagpadala na ng anghel eh. So nabibighati si Job, ayaw niya ng masama dahil napakasama ng mundo. Ako nung araw, alam mo, enjoy ako ng buhay ko nung araw. Ang sarap ng buhay ko. Kasi bata pa ako, nasanay ako sa sugal. Ang dami kong pera lagi. Kaya nung nagbinata ako, talagang umaga pa lang, talagang naliligo na ako. Spooting na. Ang mga damit ko nung puro original. Ayoko na hindi original. Original lahat. Levi's, Lacoste, lahat. Original lahat. Ayoko nang hindi branded. Pagkatapos nyo, maghahanap na ako ng sugalan. Eh pag sinuwerte ko, alam nyo, ubus lahat ng kalabang ko. Kasi natutunan ko sikreto ng pagsusugal. Ang pagsusugal pala, pag sinuswerte ka, huwag mong tantanan. Pero pag minamalas ka, umayaw ka na, umuwi ka na sa bahay mo. Kasi tiyak talo ka. Kaya natutunan ko yun yung sa Mahjong, yung first 5 games, hindi ako tumatama. Uwi na ako noon. Pero pag sa first 2 games pa lang, nabubulod ko na, tumatama na ako. Sabi ko, sige, tap ko lahat kayo. Tap ko lahat kayo, kahit magkano ang bet nyo. Kasi tapahatan ng bet ng Mahjong eh. Mga 1 oras lang, alam mo, uwian na kami. Ubus ko na sila lahat. Kahit sa dice. Ang galing ko, alam nyo, meron akong 7. Ang favorite number ko talaga is 7. Number of God pala yun. Alam nyo ba, nakakabatuan ng 7 ng 3 sunod na 7? Ewan ko, meron akong power talaga eh. Na pagbato ko ng 7, sabi ko, pupunta ako ng casino isang araw. Eh, nasa Taguig ba nun yung casino nun? Yung Pagor nilipas, sabi ko. Isang araw pupunta ako. Magdadala lang ako ng 1,000. Pag aabutin ko ng 1 million, pag 1 million, uuwi na ako. Sa dice ko pa aabutin yun. Dahil meron akong power na 7 eh. Alam niyo, hindi ako nakapunta ng casino. Hindi ako pumayagan dyan. Pero kaya ko. Dahil dito, alam niyo, may pa-dice ako dito eh. Talaga, alam niyo, nire-ratio in proportion ko yun. Pag bumado ko ng 7, tumatayo ako, open yung 7. Ang kalaban nun, Joten eh, 10 at saka 4. Sa dice, ganun na magkalaban. Ikaw open na 7, tayo kayo. Sasabihin nung natin, yoko, 7 yan siguro eh. Pag tumira yan, 7, yoko. O sino gusto tumira? Ay, or, sabi ko, 10 siya. 10 siya. Wala pa rin. O, logis. Para sa bungan eh. Tumaya ka lang, sige, yung 8 mo, tamang 10. Tumaya ka lang sa Joten. Eh, meron ng nainganyo. Pinuhin mo, logis eh. Sabi niya, 600, ikaw, laban. 600 sa Joten, 7 ako ah. Oo, sige, 600. Ay ko, laban tayo ha. Oo. Ay ko, teka muna, makinig muna kayong lahat ha. Babato ko, pag binato ko, lalabas 7. Anong gusto nyo, 1-6 o 3-4? Sabi nung nato, 3-4. O 3-4, tandaan nyo, 3-4 ha. Pagbato ko ng dice, 3-4. Ready na ba kayo? Pag bilang ko ng 3, 3-4, sisigaw tayo ha. Okay, 1, 2, 3, 3-4. 3-4 yun naman. Sabi ko sa inyo, ang galing nyo ha. Lumabas yung 7, talo. Sino pa? Taya pa ulit kayo. 8-6 na. 6 nyo, tamang 8. 11. Yung 8 mo, tamang 8. Dublado. Wala pa rin. Ibig sabihin, yung 10 mo, tamang 20. Ang inviting yun. Biruin mo, walang sure yun eh. Pero takot sila. Kasi pag bumato ako, talaga 7 eh. Ewan ko, kakaibat ko yung 7 sa buhay ko. Hanggang ngayon, 7 pa rin talaga number ko. Madali nyo ako nanakawan sa ATM. Alam niyo na, 7 yung number ko eh. Lahat ng bagay sa akin, 7. 7. Pangalan ko, 7 eh. 14 ang number ng pangalan. Lauro po sumali, 14 yun. Divided by 2, 7 yun. Pati pangalan ko, 7. Eh, the 7 is Spirit of God. The power of God is 7. Kita niyo 7 years of tribulation, 7 days a week. Puro na dun yung mga 7. That is God's. Alam mo, gumaya si Satanas. Kaya lang, kapos siya ng isa. 6. 6. Talo pa rin. Pumili na ng number, talo pa rin. Hindi pa ginawang 888. 6 yung gusto niya. Oh, balik tayo dito mga kapatid. So what you do today shall be your tomorrow. Basahin natin ang Psalm 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo magagalak at ating katutod. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Jesus Christ is the day. He is the day.
So today is the day. It must be the day of the Lord. Tingnan mo na itong araw na ito, araw na ng Panginoong Yesus. Tingnan mo rin ang araw na ito, ikaw mamamatay. Para ready ka doon sa day na yun. Ready yourself. Spiritual preparedness. Hindi mo nga alam ang bukas eh. Kaya Lord, kung ra-rapturein mo kami, rapturein mo ang buhay, yung mga anak ko, lahat ng members ng bishopric ng Palati, wala ka iiwan kahit isa ha. Lord, yan ang ano natin, ha? Kontrata ko sa iyo na. Basta wala kang gagawin, Lord, sa amin, buhayin mo lang kami. Tulungan mo kami sumunod sa lahat ng kalooban. Naniniwala naman ako na gumagawa ang Diyos sa inyo. Kasi tayo na lang ang nalabi. Naubos na yung LCJ nga, pinalitan na nga ng ACLJ. Kasi nasira na nga eh. Sinira nila eh. Di palitan ng ACLJ. Ngayon si kapatid na dito, mukhang nagpaparamdam ha. Kasi nakakita ko doon, naglagay ng ng thumbs up. Sabi ko kay Molet, mukhang nagpaparamdam dito. Ano kaya ibig sabihin ng thumbs up? Yung ba yun doon sa isinento na nag-erosion, hindi lang lupa, bundok? O yung isinend-declare? O yung o kaya yung cake namin ni Baby ng October 30. Ano kaya ang tinams up ni doon? Hindi ko naman matanong si Lito, ano yung tinams up? Baka lalo magalit pa. Ano? Yeah. Niyaya. Saan yan? Talaga. Ano sabi? Simple. Pero nag-thumbs up na. Ewan natin, bahadaan Diyos kayo dito. Kasi tapos na kami ni Namolit at ni Ray sa kanya. O sige, malay mo, ikaw bang gamitin? Baka mga Galatians 1 ka. Galatians 6:1, basahin natin. Malay mo, Galatians 6:1 to ka. Ikaw ang gamitin. Kasi kakaawa si dito. Ang tagal na natin kasama niyan eh. Tapos ganun-ganun na lang. Anong dahilan? Ba't ganun? Hanggang nga, alam mo, puzzle sa akin eh. Ano yung pumasok sa isip ni dito at tumigil na siya sa pananampalataya? Ano yung inilagay ni Satanas sa kanyang isip? Kasi pag ikaw anak ng Diyos, hindi ka titigil sa pananampalataya. Alam mo yung kalooban ng Diyos eh. Ang mananatili tapat hanggang wakas, ang maliligtas. At ang humihiwalay, walang Espiritu Santo. So alam mo na yun eh. Ba't mo gagawin yun? Tanga ka ba? Katulad ni Lucifer. Nasa langit na, umalis pa. Saka naman nakakita ng full of wisdom na gano'n. Para nung araw, nung nasa high school ako, si Angelina, ka-eskwela ko, sabi nila, namatay. Sabi nung ka-eskwela ko, ang galing-galing niya, talino niya si Angelina. Ay ano ba kinamatay? Ulcer. Tatanungin kita, kung ikaw ba matalino, mamamatay ka sa ulcer. Kahit bobo, hindi mamamatay sa ulcer. Ang talino mo, namatay ka sa ulcer. Tapos sabihin mo, ang talino. Hindi ko naman idinadaw yung ka-eskwela natin. Pero tatanungin kita, kung ikaw ba matalino, mamamatay ka sa ulcer? Hindi. Ay, matalino ka. Ba't namatay yun? Hindi matalino yun. Ano lang yun, mahilig lang mag-aral. Matalino yan sa ganyan. Sa mga bagay-bagay. Pero yung katalinuhan ng praktikal, kailangan ng katalinuhan mo, common sense, practicality. Kung ano yung tugtog, yun ang sayaw. Kung ano tanong, yun ang sagot. Parang ganito, inaanto ka ba? O di matulog ka. Naguhuto ka, di kumain ka. Hindi naman magulo buhay, simple lang eh. Gusto mo bang maligtas? Di ipamuhay mo yung kaligtasan ngayon para ligtas ka bukas. Hindi mahirap ang Bible, hindi mahirap sumunod sa Diyos. Magsabi kayo sa akin ng utos na mahirap. Kahit isa lang. Meron ba kayo naiisip na mahirap na utos ng Diyos na hindi mo kayang gawin? Kahit isa lang. Alam mo, ang hirap pumatay. Kaya, hindi inuutos ng Diyos. Ang inuutos ng Diyos, mabuhay. Sino yung nag-uutos pumatay? Di si Satanas. Tanga yun eh. Ubod ng bobo yun eh. Wala akong maisip na utos na napakahirap gawin. Kaya sabi ng Diyos doon sa sa 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na atin to pa rin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Hindi mahirap sundin, hindi mabibigat ang utos. Ang mabibigat na utos ni Satanas. Yung magnakaw ka, pumatay ka, mang-agaw ka, man-rape ka, ang hirap gawin yan. Yan ang mga utos ni Satanas na hirap gawin. Pero ang utos ng Diyos, napakadali. Igalang mo, magulang mo. Respect all people.
Madali lang gawin yun. Mag-worship ka, mag-ikapo ka, maghandog ka, magpakabanal ka. Magpakababa ka. Ang dadali lang gawin yan. Lalo na may Holy Spirit tayo. Siya tutulong sa kahinaan natin. So ano problema? Wala akong nakikita problema, utos ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, be perfect eh. For my Father in heaven is perfect. Kasi yung si Sakaya, tsaka si Elizabeth, yung nanay ni John the Baptist, ano sila eh, perfect sila eh. Nasusunod nila lahat ng utos, na ang tawag sa kanila perfect. Ganon din si Noah. Perfect si Noah, sabi ng Diyos. Kasi nasunod ni Noah, ang utos ng Diyos. Ang hindi perfect si Eva, si Adan. Iisa na nga lang ang utos, sinuway pa eh. Pero mo, napakasarap ng buhay ni Eva. Magse-sex lang kayo araw-araw. Eh tiyak, ang lakas nyo. Kasi umaabot kayo na 900 years old eh. Kahit minuto, mag-sex kayo, kaya. Ang sarap ng buhay ng sex. Yan ang pinakamasarap sa lahat sa tao, sex. Kaya yan, mahirap takbuhan yan eh. Mahirap yan kahit napakabanal. Tinan mo si Jimmy Swaggart. Alam niyo ba kaso noon si Jimmy Swaggart, nadali ng prostitute. Tumawag yung prostitute sa kanya, kailangan ko ng counseling. Kasi ganito, di pinuntahan niya. O pagdating dun, sinidyos siya. Niyari siya nung kasamahan niya. Excommunicated si Jimmy Swaggart, walang ministry. Ang hirap kontrahin niya, ang gandang babae. Sexy. Lalapit siya yun, tapos ang bango-bango. Ako'y Diyos ko po. Paano mo ang atrasan yan? Ang hirap niya kaya, ang tukso nilalayuan niya. Hindi inaalis ang tukso nilalayuan. Kasi yan ang pagpapatibay sa atin ng Diyos eh. Sabi sa, James 1:12. Sira na yung Bible ko. Mapalad ang tao nagtitiis ng tukso. O kita mo, aalisin ba ng Diyos ang tukso? Hinahayaan niya manukso, demonyo. Ang manunukso, demonyo. Bakit? Mapalad ang magtitiis ng tukso. So hindi aalisin yung tukso. Paano ka magiging mapalad kung aalisin ng tukso? Pag pinagtagumpayan mo yan, mapalad ka. Eh, ang tukso lang naman para buhayin ng dating pagkatao natin eh. Gawa ng laman. Hindi mo ka mabuhay sa laman, mabuhay ka sa Espiritu. Have that faith. It is done unto you as you believe. Pag sinabi mo sa sarili mo, kaya ko to. Kaya ng Diyos to, magagawa ko to, kaya ng Diyos to. Ako, alam niyo, yan na lang ang ginagawa ko. Kasi hindi ko na kaya talaga. Ang dami kong bagay na hindi na kaya. Pero ba't nagagawa mo? Hindi ako yun. Kasi ayaw ko na nga eh. Hirap na akong gawin, ba't nagagawa ko pa yun? So, hindi ako yun. Parang si Pablo sabi niya, ano ito? Ang gusto kong gawin, hindi ko magawa. At ang gumagawa sa akin yung hindi ko gustong gawin. Hindi ako ito. Yung kasalanan nananaan sa katawan ko. Kaya na-realize ni Pablo yung revelation. Kaya siya nagkakasala sa laman. Hindi siya yun. Yung laman. Kaya sabi ni Pablo, supili ng laman para hindi magkasala. 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay susupilin mo yung laman. Ano ginawa ni Kristo? Sinupil yung laman. Kasi nandito sa laman ng lahat ng kasalanan. Pag hindi mo sinupil yan, gagawa yan, miski hindi mo utusan. Natural yan. Kita mo yung mga kahit lasing na lasing, pag dumating yung babae, nirumasa yung lalaki, nabubuhay. Bakit? Kahit hindi mo utusan yan, gagawa yan. Magugulat na lang. Ano may nangyari ba sa atin? Hindi ko makakalimutan. Lasing na lasing ako. Hindi mo kaya yan. Susupilin yan. 1 Peter 4:1. Yan pa naman ang kahinaan ko. Napakahina ko. Lahat ng tao mahina dyan. Pati babae, mahina. Pag mayroong gwapong, macho.
Ang daming pandesal doon sa puso. Pwede ka mamitas ng pandesal. Galatians 6:9. Gula-gula nito yung Bible ko ah. Ang hirap ng ano yun ah. Pero hindi mo ito papalitan. Dito mo malalaman talagang basa ng basa eh. Gula-gula nito na eh. Pero yung bago-bago ba, tila hindi. Ibig sabihin, hindi binubuksan yung Bible. Binibit-bit lang, display. Eh pag gulago na rin na yung New Testament mo, ibig sabihin, basa ka ng basa ng Bible. Galatians 6, 7 to 10. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nagpapabiro. Sapagkat ang lahat na inihasik ng tao, ay siya naman niyang aanihin. Lahat na inihasik ng tao, aanihin niya. What you do today shall be your tomorrow. So ano yung ginawa mo ngayon? Aanihin mo yan. Eh gumawa ka ng paghihimagsik, eh di impyerno ka. Gumawa ka ng pagsunod sa kaloob ng Diyos, di sa langit ka. Hindi karma tawag doon. Kasi sa Hindu religion, meron silang tinatawag na karma. Tayo, pinikap natin yung karma na kung ano yung ginawa mo, anihin mo. Hindi yun. Bakit ka pinatawad ni Kristo kung totoo yun? Di sana hindi ka so hindi totoo ka. Ang karma sa kanila, yung the series of born and reborn. Ano ibig sabihin nun ng karma? Halimbawa, ngayon, nabuhay ka ng masama. Pag nabuhay ka sa susunod na pagkatao mo, magiging ipis ka. Kaya sa kanila, ang dami nilang hindi pinapatay. Ang dami nilang hindi kinakain, sila vegetarian. Kaya yung baka, the holy cow, yun ang sinasamba nila. Pag may ipis, hindi nila pinapatay. O huwag mong patayin yan, baka tatay mo yan. Pag may lamok, huwag mong patayin, baka kuya mo yan. Kasi yun ang paniniwala nila, karma. Karmic, yun ang karmic formula nila. Kaya sila, pag naabutan nila yung narinig mo na daw ang tinig ng Diyos na yun na Eh, alam niyo kung saan ko narinig yung sa triple X na rated X. Doon ko narinig yun. Samantalang sila, pag narinig mo daw sa isip mo, kasi meron silang beats. Meron silang mantra. Hari-hari, Krishna-Krishna. Hanggat hindi mo narinig yung tinig na hindi ka titigil. Pag narinig mo, tigil ka na. So, sa langit ka daw pupunta na. Hindi ka na magiging ipis, hindi ka na magiging daga. Pero hindi ka pwedeng maging baka. Kasi yung baka sa kanila, avatar yun eh. Parang Hari Krishna. Si Hari Krishna ang Diyos nila, pero avatar lang si Hari Krishna. Tao na ginawan Diyos, mga avatar lang. Maling-mali ang paniniwala ng mga Hindu, yung karma. Ay, huwag yung gamitin yun. Ako, makakarma ka. Hindi. Kung makakarma ka, hindi ka maliligtas. Kasi ano man ang kasalanan mo, pinatawad ni Kristo, asan ang karma doon? Pinatawad sila, hindi pinatatawad. Kapag masama, magiging langgam. Pag masama, magiging ipis, daga. Magiging ahas ka. Yun ang paniniwala nila. Kapag okay na sila, pupunta na sila sa langit. Pag narinig mo yung tinig ng Diyos na the name of God, Natatawa ako dito sa mga religion na to. Basahin naman natin ang Psalm 37. Psalm 37, umpisahan natin sa 4 to 5. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Paano nagpapakaligaya sa Panginoon? Delight in the Lord. How do you delight in the Lord? Paano kinalulugdan ng Diyos ang tao? Sumasampalataya. Ang walang pananampalataya hindi kalulug. So God is delighted if you have that faith. Ano yung faith? Pagsunod kay Kristo. Pag lagi ka sumusunod sa Word of God, naliligayahan ng Diyos. Masaya siya sa iyo. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papapangyarihin. So commit your way to the Lord lagi. Pagkatiwala mo, lahat ng gagawin mo.
Kahit ano gagawin mo, kahit bibili ka lang ng bawang sa tindahan, i-commit mo sa sarili mo, Lord, bibili ho ako ng bawang sa tindahan, baka paglalakad ko, masikasaan ako. Pag piligtas mo ako, Lord. O kaya baka paglabas ko, may naghahabulan ng itak, maitak ako. Proteksyonan mo po ako magbili ng bawang. Yung pang mga big time. So, walang big time, walang small time. So, ang tinitingnan nyo, your faith. Your faith has made you whole. Tingnan mo sarili mo kapag nagpe-pray ka. Tapos tingin mo, dinidinig ba ng Diyos ang panalangin mo? Kasi kailangan ma-improve mo sa sarili mo na dinidinig. Ako nga, sabi mo, Lord, dinidinig mo ba prayer ko? Kasi kung hindi mo didinggin, bakit ba ako naging pastor? Eh di patayin mo na lang ako. Useless eh. Bili mo, pastor ka, tapos hindi didinggin ang prayer mo. Eh wala naman ako pag-pray, kundi ang mga member. Eh nakita ko ba? Effective yung mga prayer ko, nararamdaman ko ba yung mga prayer ko, dinidinig. Kaya sinasabi ko, dinidinig na Diyos ang prayer ko. Eh kasi na-improve ko sa sarili ko eh. Marami na akong prayer na na-improve eh. Si ano lang ang huling-huli eh. Si Ephraim eh. Sabi, gugulong yun pag nilelay ko, wala rin sa Japan. Akala ko, ano lang sa Japan, ano lang yung taong yun, magbabakasyon lang. Hindi ko alam trabaho pala yun. Ay, ikaw ka mag-alala, tag-pray kita sa Panginoon. Tapos sumunod bago pumunta ng Japan, sabi niya, Kuya Larry, pupunta na ako ng Japan. Hallelujah, glory to God. Nung pala doon magtatrabaho, green pasture pala yung pupuntahan. O ngayon, pagpapala si Ephraim, lahat ng mga anak na rin, pagpapala sa kanila. Bakit? Masunurin si Evelyn na si Ray. Pag masunurin ng magulang, susunod din na. Kasi, at titignan ng anak, yung ginagawa mo, hindi naman sinasabi mo eh. Tingnan mo yung mga bata, lahat na nakikita ng bata, tingin nila tama. Kaya huwag kang magpapakita sa bata ng ginagawa mo ng sama. Ang tingin nun, tama. Lahat na nakikita ng bata, ang tingin nila tama. Yung aking apo, kasi pag nakikita ako ng apo ko, pag may sakit, nilelehan ko eh. Ay pag may sakit yung si Jembo, tsaka si Kim, nilelehan niya. Nakikita kasi eh. Kung ano yung nakikita, pati yung ginagawa ni Jembo, kapag papasok kami sa elevator, baka sumara, tinatakpan niya ng ano yung pintuan. Ba't ginagawa din ni Kilo yun? Paglalabas, tinatakpan niya yung elevator, baka sumara. At sabi ni Jembo, oo nga po, daddy, no? Kasi kung ano yung nakikita, tingin niya tama yun, gagawin niya yun. Tingnan mo si Kristo, ano sabi ni Kristo sa Pariseo? Sabi ni Kristo, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, paniwalaan niyo yung ginagawa ko. Kasi action speak louder than words. Kahit sabihin mo pang Kristiyano ka o ano ka, titignan ng tao yung ginagawa mo. Ganon din ang Diyos eh. Anak ka ng Diyos, titignan ng Diyos, ano yung ginagawa mo? Hahatulan ka sa ginagawa mo. Kaya huwag kang magpapakita sa bata. Kung ano tingin ng bata, yun ang tama, tingin niya tama. Kaya pag magpapakita ka sa bata, yung mabubutit ba na lang, para gayahin niya. Kasi yung masamang nakikita sa'yo, gagayahin din niya. Kaya sabi ng Diyos, turuan mo ang anak mo habang bata ng saway ng Panginoon. Paglaki niya, hindi niya ito hihiwalayan. So maliit pa lang, turuan ng Word of God. Pagtanda niya, hindi siya hihiwalay. Magsisink in yung Word of God doon. May tatanim kami, aanihin. Ito sabi, Psalm 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahan loob. Sapagkat ikaw ay magbabayad ng bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So magbabayad tayo ayon sa ating ginawa. Do the work of God. Do the work of the Holy Spirit. Siya naman ang tutulong eh. Sabi niya, yung gawang gagawin natin, ginawa na niya. So past tense na rin yun. Ginawa na ng Diyos lahat sa atin ang kaligtasan. Tapos na eh. Tapos na boxing. Talo na si Satanas. Manggogoyo na lang yun, mananakaw. Kaya nga, like a roaring lion na lang eh. Eh pag nakarinig ka ng roaring lion, matatakot ka, di ba? Pero bunga na yun, wala nang ngipin. Wala nang kanay. Parang ngipin na ng kabayo, ngipin nun. Damo na lang kaya kainin nun. Ang power niya lang, grrr.
meron mga pack of lions, di ba? Yung mga bata nila yun. Yun yung masasamang espiritu. Kasi kapag natakot ka, tatakbo ka, ang pagpunta mo, doon ka mamamatay. Pag natakot ka. Pack of lions ang kakain sa'yo. Yung mga anak ng leon na yun, mananakot lang ang demonyo. Kung matakot, hayaan mo siya. Kahit anong gawin niya, siya, effective siya sa akin. Alam mo kung saan effective siya sa Satanas talaga? Pag may bumaksak akong gamit, nawawala talaga. Ay ko, talagang tinitira na, padalo ka na naman, 1 point ka na naman, taning. Kagaya nung nung isang araw, may inuman ako ng tubig ko eh. Yung alak na binibili ko. Biglang may bumagsak. Ay ko, parang may bumagsak. Tinignan ko, siguro takot yun. Tinignan ko, alam nyo, hindi ko talaga makakita. Sabi ko, hindi na ako maghahanap. Kasi pag naghahanap, hindi nakikita. Ayoko na maghanap talaga, Lord. Talagang proven na yun eh. Yun, proven nyo. Kapag may nawala, huwag mo hanapin, makikita mo. Hindi na. Di kinabukasan, naupo ako sa table, natatakan ko pa eh. Wala naman dito nun yun, nung hinahanap ko yun, natatakan ko pa. So, tinan mo ang Diyos, siya yung naghanap sa atin. Ang tagal nating naghanap, di ba? Ay sila Clay, kasama pa na. Kasama pa namin din sila dito. Kung sino-sino na-encounter. Puro mga poses pa ng demonyo na-encounter namin. Wala kami nakuha ang kaluluwa kahit isa. Nung tumigil kami, may nadagdag si Albert, tsaka si Moller. Hindi naman hinanap yan kung saan dumating yan. Ganon din ang Diyos eh. Ang siya ang naghahanap eh. Kasi kung hahanap ka, baka mahanap mo, anak ng demonyo. Biruin mo, sisirain niya ng iglesia. Hayaan mo yung Diyos ang maghanap para anak ng Diyos ang makuha. Natatandaan ko pa nun. Sa pinagbuhatan, ang sabi, may process dun eh. Sabi namin, sige bukas po, kasama ko si Edith at si Delma. Kami tatlo. Pagdating doon, alam niyo, sabi ng nanay, huwag na niyo daw ituloy. Sabi ko, bakit? Magaling na daw siya. Poses, sabihin ng poses, magaling na ako. Napakabobo naman itong nanay na to. Paano, magagawa mo? Ayaw. Umuwi na kami. Ghostbuster kami noong araw. Walang nangyari. Useless lahat. Kaya kapag gawa ng tao useless, yung pag-iibanghelyo na, yung iba pa, pumupunta pa kung saan, may mga tugtugan, may showmanship pa, preaching. Ano mangyayari dyan? Mag-i-enjoy lang ang dadami lang ang nagtitinda ng dyan, bola-bola. Tsaka fishball dun sa paligid mo. Kasi may tao. Parang lang yan, undas. Kapag undas, pupunta tao sa cemetery. Di pag napunta, ang dami nagtitinda. Ang dami tao di magtinda ka dun, makakabenta ka. Kaya yung undas, alam nyo, i-celebrate nyo na lang yung araw ng kamatayan ng mahal nyo sa buhay. Alalahanin mo. Kasi hindi masamang alalahanin na patay. Pero yung pupuntahan mo pa, pagsisindi mo pa ng mandila, lalagyan mo pa ng maraming bulaklak. Kahangalan nyo. Ano pang malay ng patay doon? Sasabihin ba ng patay na, mahal na mahal mo pala ako. Pero nung araw, minumod mo ko. Pero ngayon, mahal na mahal mo pala ako. Patay na eh. Pwede na mahal eh. Nung buhay, naiinis ka. Alam nyo nung araw, ang mga bata, pag naiinis sa magulang, minumura din. Namura ko magulang ko ng bata. Pero hindi ko pinarinig. Sa isip ko lang. Kasi nga, nakakainis yung mga magulang eh. Kahit wala kang mali, pinapalo ka. Lagi ka na lang pinapalo. Kahit tingin mo lahat ng gagawin mo, mali. Palo ng palo. Samantalang sabi ng Diyos, paluin nyo ang anak nyo, paminsan lang. Pag may mabagyat na kasalanan, ipamukha mo sa kanya, so paluin mo ng malakas yun, minsan lang. Hindi, ang mga magulang natin, mayat-maya. Minsan palo ng palo, pati sa ulo, napapalo tayo, nagkakabukol ko din tayo. Wala silang word of God eh. Kaya sabi, huwag kayong gagaya sa inyong mga magulang. Kasi ang mga magulang, yan ang perwisyo eh. Kaya kita mo si Eva, si Adal, walang magulang. Perwisyo eh. Walang balae. Walang inlo yung si Eva, si Adal. Kasi pag nilagyan na ng inlo si Eva, si Adal, dalawa na reyna, dalawa hari. Kasi ka nakakita ng kaharian, dalawa reyna, dalawa hari. Queen 1, Queen 2, King 1, King 2. Pag nag-uutos yung King 2, sabihin ng King 1, hindi, ako ang hari dito. Ako ang tatay mo. Sabihin naman ng babae. Asawa ko siya eh. Sabihin ng babae, ako ang hari, ako ang reyna dito, asawa ko ng hari. Kaya sabi ng Diyos, hihiwalay ang mag-asawa sa kanilang mabubuhay silang mag-isa. Para walang kontrabida. Kasi ang magpapahiwalay sa mag-asawa, yung nanay at tatay na. Lalo na kapag yung babae o lalaki nagsusumbong sa magulang. Susuburin pa yun eh. Tapos sasabihin, himalayan mo na yan, sa amin ka na. Ganyan na ginagawa. Kita nyo, walang ilo. Hindi ka mawala ang Diyos ng ilo.
Kaya tayo mga kapatid, tignan mo yung ginagawa mo araw-araw. Tignan mo kung nakakapagtanim ka sa mga magulang mo. Kasi kung ano ginawa mo sa magulang mo, hindi nang gagawin ng mga anak mo sa iyo. Kung masama ka sa magulang mo, nako, doble-doble kasamaan ng aanihin mo sa anak mo. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng hindi mo aanihin yung ginawa mo. Kapag ikaw ay nagtanim ka ng hangin, ako buhawi ang aanihin mo. Kaya yung pagtatanim, ayos sa gawa natin. Kaya wala tayong gagawin mga kapatid, hindi. Tignan na sarili natin ngayon. Are you ready for tomorrow? Amen.